Marami po ang nagtatanong kung totoo ba na sinusuportahan ni Pangulong Trump ang Pi Network. Sa mga social media posts at saka chismis online, may mga nagsasabing may connection daw si Pangulong Trump at ang kanyang grupo sa pag-angat ni Picoin. Pero teka, fake news ba ito or may katotohanan? Kaya sa video na ito ay hihimayin natin ang mga nangyayari. Mula po sa listing ng Picoin sa MEXC hanggang sa involvement umano ni Pangulong Trump sa World Liberty Financial. Alamin natin ang buong kwento, ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network, at kung dapat ba nating paniwalaan ang mga ganitong klaseng balita. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ang source po ng ating balita rito ay ang The Crypto Times. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang seryosong mukha ni Pangulong Donald Trump. At ayan, simulan po natin sa kung paano po nagsimula ang chismis tungkol po kay Pangulong Trump at ang Pi Network. Nagumpisa po ang lahat ng biglang i-announce ng MEXC Exchange ang paglista ng Pi-USD1 na trading pair. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang USD1 ay isa pong stable coin na inilabas ng isang project na tinatawag pong World Liberty Financial or WLFI. Ayon po sa mga balita, may suporta umano ang WLFI mula sa kampo ni Pangulong Trump. Ang mas nakakagulat, ayon po sa isang post ng Times of Pi Network sa platform na X, sinabi raw ng WLFI na pinili nila si Picoin bilang susunod na major crypto project na kanilang susuportahan. Kasabay po ng paglista ng Pi-USD1 sa MEXC, isinama rin ang Solana USD1 or Solana against USD1. At ito pa, wala pang trading fees para sa mga pairs na ito hanggang po sa June 26. Kaya syempre, maraming Pi supporters ang tuwang-tuwa at nagsimulang magkalat ng chismis. Ngayon ay may opisyal ba na kumpirmasyon mula sa kampo ni Pangulong Trump? Ito po ang pinakamahalagang bahagi. Wala po. Walang kahit isang opisyal na statement mula kay Pangulong Donald Trump sa kanyang team or sa WFI mismo. At saka maging sa Pi Network na nagsasabing directly connected or sinusuportahan nila ang isa't isa. Ibig sabihin ay ang lahat ng ito ay haka-haka pa lamang. Oo, nakalista po si Picoin sa MEXC kasama si USD1, pero hindi ibig sabihin noon na kapartner na agad sila ni Trump o ng kanyang grupo. Lagi po nating tandaan ang paglista ng isang coin sa exchange ay hindi laging nangangahulugang may official endorsement. Marami pong exchanges ang naglilista ng mga pairs batay po sa demand or hype kahit wala pang malinaw na partnership. Ngayon is ano naman po ang papel ng WLFI sa isyong ito? Ang World Liberty Financial or WLFI ay isa po itong project na sinasabing may koneksyon sa mga pro-Trump business groups. Pero kahit dito, hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang involvement ni Pangulong Trump. Maaring may suporta lang mula sa mga dating political donors niya, pero wala ring official statement mula sa kanya mismo. Sa mga post, parang sinasabi ng ilang tao na si Pangulong Trump daw ay isa sa mga nag-endorso sa WLFI. Kaya nung pinili ng WLFI itong si Picoin, automatic na lumalabas ang haka-haka na si Pangulong Trump din ay secretly supporting or sikreto niyang sinusuportahan ang Pi Network. Pero mga ka-crypto, let's be smart crypto traders. Hindi porket may koneksyon sa WLFI ay konektado na agad kay Pangulong Trump. Ngayon ay bakit naman po mabilis kumalat ang balitang ito sa social media? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Yan po yung tinatawag na hype. Alam naman natin na malakas po ang hatak ni Pangulong Donald Trump. Isa po siyang public figure na laging nasa headlines.
Kaya kapag pinangalan siya sa kahit anong crypto news, automatic na clickbait na kaagad. Dagdag pa rito, marami ring PAI supporters ang sabik po sa balitang ito kasi matagal na silang naghihintay po na maging mainstream itong si PaiCoin. Hanggang ngayon ay meron pa rin po siyang testnet operations at wala pa ring global na open na mainnet. Kaya ayan, partial pa rin po yung kanyang mainnet at hindi pa ito fully open na mainnet. Kaya kahit kaunting balita na may big name personality tulad po ni Pangulong Trump, pinapaniwalaan agad ng ilan. Ngayon ay dapat ba tayo maniwala agad sa ganitong balita? Ang sagot dyan ay hindi agad-agad. Lahat po ng impormasyon ay dapat nating i-verify muna natin bago po tayo magdesisyon sa ating investment. Marami po sa atin ang nadadala sa FOMO or fear of missing out. Pero sa ngayon, ang maling impormasyon ay pwede pong magdulot ng malaking pagkalugi. Kung totoo man na susuportahan ni Pangulong Trump ang Pi Network, nagkakaroon po ng malinaw na opisyal na announcement. Hindi lang po siya lalabas sa social media posts o memes. Magiging balita yan sa malaking crypto outlets tulad po ng CoinDesk or Cointelegraph. Kaya kung wala pa sa mga sources na ito, huwag munang maniwala. Ngayon pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para po sa mga Pinoy na naghuhudol ng Pi, siguradong napaisip kayo kung magandang news ba ito. Kung totoo man ang backing ni Pangulong Trump, malaking boost po ito sa reputasyon ni Pi Network. Pero dahil wala pa ring kumpirmasyon, ang epekto nito sa ngayon ay sentimental hype lamang. Pwede po itong magdulot ng biglang pagtaas ng presyo sa black market ng Pi, pero wala pa rin tayong access sa tunay na exchange traded na Pi tokens dahil hindi pa rin po siya fully migrated ang kanyang mainnet. Kaya kahit excited na tayo, dapat po tayo maghintay sa tamang timing at huwag po tayong magpadala sa haka-haka. Para sa mga bagong investors, ito po ay paalala na huwag pong tayong mag-invest base lamang sa balita. Aralin po muna natin ang project, intindihin natin ang white paper at hanapin po natin ang official sources ng impormasyon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay bilang isang observer sa crypto, masasabi kong classic example ito ng social media hype. Mabilis pong kumalat ang balita kahit kulang sa ebidensya. At dahil kilalang pangalan si Pangulong Donald Trump, ginamit ito para makuha ang atensyon ng mga tao. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.